Isang mapagpalang araw po sa inyo, Miss Terry. Una sa lahat, nais kong magpasalamat ng maaga kung sakaling maitatampok nyo ang kwento kong ito sa inyong channel. Matagal ko na pong gustong magbahagi sa inyo ng aking karanasan, ngunit noon tila kulang ang tapang ko upang gawin ito. Pero ngayon, sa wakas, narito na ako. Ako nga po pala si Anton, nasa late 40s na. Isa po akong logistic analyst na kasalukuyang naka-work from home. May asawa at 2 akong anak, 12 at 7 taong gulang. Nakatira po kami ngayon sa Quezon City, pero tubong summer po talaga ako. Simula pagkabata, alam ko na bukas na ang aking third eye. Noong una, akala ko normal lang ang mga nakikita ko. Mga tao na tila karaniwan lang nating nakakasalumuha. Ngunit noong 7 taong gulang ako, unti-unti kong napagtanto na hindi lahat ng mga nakikita ko ay nakikita rin ng iba. Isang araw, habang ipinapakita ni nanay ang lumang photo album sa akin, doon nag-umpisa ang lahat. Tingnan mo ito, anak ko. Kahit papaano, nakapagtabi ako ng mga larawan nung kabataan ko. Aba, oo nga anak. Kamukhang-kamukha mo si nanay mo nung edad mo ngayon. Talaga po? Ito po ba kayo, Nay? Sabay turo sa isang lumang larawan ng batang babae na nakadamit pang ibaba lang. Oo, ako nga yan. Paano mo nalaman? Syempre, kamukha kasi, di ba? Opo, Tay. Kamukha ko nga si Nanay. Habang nagtitingin ng album, isang larawan ang pumukaw sa akin. Larawan ng isang magandang babae. May mahaba at maayos ang buhok. Nakasuot siya ng simpleng barot saya, pero ang tingin niya sa kamera ay tila puno ng misteryo. Ito, Nay. Madalas ko po siyang makita sa labas ng bintana natin. May larawan pala siya dito. Ha? Anong ibig mong sabihin, anak? Oo nga, sino itong madalas mong nakikita? Ito po, Nay, oh. Yung babae na yan. Madalas po siyang nakasilip sa bintana natin, lalo na po sa gabi. Minsan naman, nakaupo siya sa labas, sa may hagdan. Nagkatinginan si nanay at tatay sa isa't isa. Halatang nagulat sa sinabi ko. Sigurado ka ba, anak, na nakikita mo siya? Opo, Nay. Bakit naman po? Anak, siya ang nanay ng nanay mo. Lola mo siya. Ha? Kung lola ko po siya, bakit ang bata-bata niya pa po? Dito ko nalaman na matagal na palang pumanaw si Lola bago pa ako isilang. Ang bahay na tinitirhan namin noon ay minana ni nanay sa kanya. Ang bahay namin sa Samar ay isang tipikal na lumang bahay na gawa sa kahoy. Mataas ang kisame, malalaki ang mga bintana at mayroong mga ukit sa haligi. Sa likod nito ay may bakanting lote na puno ng kawayan at iba pang mga puno. Habang sa harap ay may lumang hagdang bato na patungo sa malawak na bakuran. Pagkatapos ng kwentuhan namin, naging alalahanin na ito ng aking mga magulang. Natakot sila sa posibilidad na bukas nga ang third eye ko at kung ano pa ang maaari kong makita sa hinaharap. Kaya't nagdesisyon silang kumonsulta sa isang albularyo upang tulungan akong maisara
ang third eye ko. Ang mga bata, bukas ang daan sa mga espiritu. Hindi lang sila nakakakita ng mga mahal sa buhay. Pwedeng may iba pang sumusubok na makipag-usap sa kanya na may mas madilim na pakay. Nagtirik ng kandila ang albularyo sa bawat sulok ng bahay. May mga dasal siyang binigkas habang umiikot rito. At pagkatapos, pinahiran niya ng langis ang aking noo. Hinawakan niya ito at tinakpan na para bang mayroong sinasarang pinto. Simula noon, tila humupa ang mga kakaibang pangyayari sa bahay. Nung mga panahon na yon, nawala ang mga nakikita kong espiritu o kaluluwa. Pero pansamantala lang pala yun, Mystery. Ang buong akala ng mga magulang ko matapos ang ritual ng albularyo ay tuluyan ng sumara ang third eye ko. Pero Mystery, doon po sila nagkamali. Habang nagkakaedad ako, lalo pang lumalala ang mga pagpapakita at pagpaparamdam sa akin ng mga kaluluwa. Ang mas nakakatakot pa, may isang partikular na multo na madalas magpakita sa akin. Tahimik lang ito tuwing nakikita ko. Pero sa bawat pagkakataon na nagpaparamdam siya, palaging dumudugo ang ilong ko. At ang mas nakakatakot, laging may namamatay sa paligid ko sa tuwing makikita ko siya. Para bang ang presensya niya ay isang masamang palatandaan. Ang unang beses na nakita ko siya ay noong grade 6 ako. Ilang araw matapos siyang magpakita, pumanaw ang kaklase at isang malapit naming kamag-anak. Doon ko napagtanto na ang multong yun ay parang isang reaper, isang mensahero ng kamatayan. Habang tumatagal, Mystery, padalas ng padalas ang mga pagpaparamdam sa akin. Halos hindi ko na makontrol ang takot na dulot ng kakayahang ito. Noong college, nagkaroon ako ng kaibigan na nagngangalang Charlie. Bukod sa mga magulang ko, siya lang ang pinagkakatiwalaan kong makaalam ng sumpa kong ito. Para kasi sa akin, Mystery, hindi ito kakayahan o isang regalo, kundi isang pasanin na hirap akong dalin. Isang araw, niyaya kami ng grupo namin sa bahay ng aming kaklase na si Lucy upang tapusin ang isang group project. 5 kaming magkakaklase na nasa maliit na kwarto. Ako, si Charlie, si Lucy, at 2 pa naming kaklase. Nasa gitna kami ng mababang mesa. Kalat-kalat ang papel, laptop, at mga gamit sa proyekto. Pero kahit anong pilit ko, hindi ko magawang mag-concentrate. Pakiramdam ko, may kakaiba sa loob ng kwarto. Napansin naman ni Charlie ang pagiging balisa ko, kaya't lumapit siya sa akin at pabulong na nagtanong. Pre, anong problema mo? Parang may nakikita ka na naman ba? Huwag kang maingay. Pero oo, meron eh. Talaga? Anong itsura? Saan siya nakapwesto? Habang nag-uusap kami, napansin naman ito ni Lucy at medyo nainis sa aming bulungan. Ano? Magdadaldalan na lang ba tayo dito? Gawin na kasi natin tong project na to. Napakataray mo talaga, Lucy. Kaya walang nanliligaw sa'yo eh. Hay, hindi pagbaboyfriend ang pinunta ko dito, no? Hindi na lamang ako kumibo sa usapan ng dalawa. Wala kasi silang kaalam-alam
na hindi naman kami nag-uusap ni Charlie tungkol sa kung ano lang. Ang totoo niyan, may isa pang tao sa kwarto. Isang tao na hindi dapat nandoon. Muli bumulong si Charlie sa akin. Uy pre, di nga, may nakikita ka? Nasaan naman siya? Tumagilid ako. Halos idikit ang labi ko sa kanyang tenga para bumulong. Isang babae pre, namamaga yung mukha niya eh. Parang hindi ko maintindihan eh. Parang nabugbog ng todo. Natigilan naman si Charlie at halata sa mukha niya ang takot. Talaga pre? Nasaan siya ngayon? Dahan-dahan akong tumingin pa itaas. Bago ko siya sinagot, huminga ako ng malalim. Pre, huwag kang magugulat ha. Huwag ka rin masyadong magre-react. Nakabigti siya sa harapan natin. Kanina pa nga tumutulo yung dugo niya sa mesa eh. Biglang nanlamig si Charlie. Ang kaninang mapagbiro at mapaglarong mukha niya ay napalitan ng hilakbot. Teka, anong itsura niya? Anong ginagawa niya? Paanong ibig mo sabihin na nakabigti sa harap natin? Sinulyapan ko ang kwarto. Ang babae na tila wala ng buhay ay nakasabit pa rin sa kisame. Hindi maganda yung pakiramdam ko. Mabuti pa, lumabas na lang muna tayo. Pero misteri, bago ko pa mabigkas ang susunod kong salita, bigla na lang nalaglag mula sa kisame ang babae. Bumagsak siya padapa at ang ulo niya ay tumama sa mesa. Nagkalat ang dugo sa paligid at ang mga papel na ginagawa namin ay nadumihan. Napatitig ako sa kanya at sa isang iglap, inangat niya ang kanyang ulo. Ang mukha niya misteri, bugbog, puno ng sugat, at ang mga mata ay halos pumutok na sa pagkakatitig sa akin. Sobrang pula. Biglang mabilis siyang gumapang papunta sa akin. Halos hindi ako makagalaw sa takot. Pero nagawa kong umatras at napasandal ako sa dingding. Sa isang iglap, magkadikit ang mukha namin. Titig na titig siya sa akin. Ramdam na ramdam ko ang malamig na hininga niya at nagumiglas ako pero hindi ako makagalaw. Bigla itong nagsalita. "Susunod ka na!" Nanginig ang buong katawan ko sa binigkas ng babaeng multo. Pilit kong ipinikit ang mga mata ko, umaasang mawawala siya. Hanggang sa maramdaman ko ang isang mainit na kamay sa balikat ko. Pre, ayos ka lang ba? Minulat ko ang mga mata ko. Ang mga kaklase ko nakapalibot sa akin. Halatang gulat na gulat at takang-taka sa nangyari. Si Lucy na kaninang mataray kong magsalita ay tahimik na nakatingin sa lamesa na puno pa rin ng dugo. Napatitig ito kay Charlie. Halos hindi ko maipaliwanag kung ano ang nangyari. Pero isa lang ang malinaw misteri. Ang sumpang ito sa akin ay hindi basta-basta mawawala. Ang boses ng babaeng multo ay paulit-ulit umaalingaw-ngaw sa isipan ko. "Susunod ka na! Susunod ka na!" Isa pang pagkakataon na hindi ko makakalimutan, misteri, ay noong working student ako. Naging promodizer ako sa isang supermarket ng sikat na mall. Madalas ako sa closing shift at sa dami ng trabaho, sanay na akong mag-overtime. Pero isang gabi, nagkaroon ako ng kakaibang karanasan na hanggang ngayon
ay tumatambay pa rin sa aking isipan. Closing time na noon sa mall. Abala kami ng kasama kong si Luis sa pagpapalit ng mga nakadisplay sa estante. Biglang sumakit ang tiyan ko at naramdaman kong hindi ko na kayang pigilan pa ito. Kaya nagpaalam ako sa kanya. Tol, maiwan muna kita rito magbabanyo lang ako. Bakit? Tatakas ka lang ata eh. Sira, sumakit kasi yung tiyan ko Parang may nakain akong hindi natanggap ng sikmura ko. Ganun ba? Sige, bilisan mo na lang baka masaran ka pa dito. Sige ka. O sige, saglit lang ako. Oo, sige na. Bilisan mo at huwag mong kalimutang magbuhos. Nagmamadali akong tumungo sa restroom. Doon po kasi sa mall na pinagtatrabahuhan ko ay meron ding designated na restroom para sa mga empleyado. Pero sa kamalasan, puno ito ng oras na yon. At dahil wala akong ibang pagpipilian, nagpasya akong gumamit sa public restroom. Pagdating ko rito, nilalagyan na ng harang ang pintuan bilang paghahanda sa pagsasara ng mall. Nakiusap ako sa janitor na naglilinis doon. Halatang naawa siya sa akin dahil sa itsura ko. Butil-butil na kasi ang pawis ko noon dahil sa pagpipigil. Bahagya akong inusod ang harang sa pintuan at siyang pumasok. Amoy na amoy ko nga ang sabon at Clorox na ginamit sa paglilinis. Napansin ko rin ang isang lalaki na nakatayo sa dulo ng mahabang lababo. Nakatalikod ito sa akin. Sa isip-isip ko, Akala ko ba bawal na pumasok dito? Baka nakiusap lang din siya na gumamit ng CR. hindi ko na siya masyadong pinansin dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko. Agad akong pumasok sa isang cubicle, isinara ang pinto at umupo. Sa wakas, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Hindi ko na inisip pa kung may makarinig sa akin. Ang mahalaga lang, maibsan ang sakit ng sikmura ko. Maya-maya, narinig ko ang pagbukas ng gripo sa lababo. Sa isip ko, naglilinis na ng kamay yung lalaking nakita ko kanina. Nang marinig ko ang pagtawag ng janitor, saglit akong napatigil. Pre, nandiyan ka pa? Pre, pasensya na, hindi pa ako tapos. Okay lang. Isasara ko lang naman yung pinto para wala nang may ibang pumasok. Tawagin mo lang ako pag okay na. Sige, salamat Narinig ko pa ang pagsara ng pinto. Saglit na katahimikan ang bumalot sa loob ng restroom. Habang nagpapahinga, biglang bumukas muli ang gripo at malakas na daloy ng tubig. Sa isip-isip ko, bumalik siguro ang janitor. Pre, tapos na ako. Sandali na lang Pasigaw kong sinabi dito habang nagfa-flush ng inidoro. Pero wala naman siyang sagot. Tanging ang tunog lang ng umaagos na tubig yung naririnig ko. Maya-maya, unti-unting nagpatay-sindi ang ilaw sa restroom. Noong una, mga 1 segundo lang nawawala yung ilaw. Pero habang tumatagal, humahaba na rin ang pagitan ng dilim. Nagduda na ako na baka pinagtitripan ako ng katrabaho ko o ng janitor. Hindi magandang biro to mga pre Tama na. Walang sagot. Nagmadali akong mag-ayos habang ang kaba sa dibdib ko ay unti-unti nang lumalakas. Sa huling pagkakataon na namatay ang ilaw, tumagal ito ng halos 20 segundo. Pagbukas ng ilaw, napansin ko ang isang pares ng paa na nakatayo sa harap ng cubicle. Ang mga sapatos na suot ng taong yun ay mukhang pang mall staff, kaya inisip ko na siguro ito yung janitor. Saglit lang pre,
Malapit na rin akong matapos. Tahimik ang lalaki. Hindi siya gumagalaw. Hanggang sa mapansin ko ang dalawang kamay na nakahawak sa itaas ng pintuan ng cubicle. Nanindig ang balahibo ko nang makita ang mga daliri nitong mahahaba. Nagsimulang magtakip ang buhok ng lalaki sa ibabaw ng pintuan. Para bang unti-unti itong sumisilip. At sa mga panahong yon, Misteri, halos hindi na ako makagalaw sa takot. Isa lang ang nasisiguro ko, hindi na ito tao. Unti-unti kong nakita ang noo niya hanggang sa magpakita ang kalahati ng kanyang muka. Maputla at namumula ang kanyang mga mata. Halos nakalutang na rin ang kanyang paa sa sahig at pilit itong sumisilip sa akin sa loob. Sa puntong yun, parang titigil na yung puso ko. Nang malapit ko nang makita ang kanyang buong muka, biglang kalabog ng pinto ng malakas. Pilit itong binubuksan. Halos masira ang pinto sa lakas ng kalabog, kaya naman napasigaw ako at naglakas ako ng loob na tanggalin ang lock. Agad akong lumabas at tumakbo. Sa paglabas ko, sinalubong ako ni Luis na mukhang nagtataka. Kanina pa kita inaantay sa labas. Ang tagal mo kasi. Hindi ako nakapagsalita. Halos hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko noon. Isang araw na walang pasok sa eskwela at trabaho, bumisita sa bahay namin si Charlie. Matalik kong kaibigan mula pagkabata. Madalang na kasi kaming magkita simula nang maging working student ako. Kailangang magtrabaho para makatulong sa gastusin sa bahay. Lalo na't hirap na hirap si nanay at tatay sa pagtaguyod sa amin. Kaya naman lubos akong natuwa nang makita siyang nakangiti habang nasa may pintuan. Uy, napadalaw ka pre. Tara, pasok. Salamat. Naging busy ka kasi sa trabaho mo at saka sa pag-aaral mo. Kaya ako nang bumisita sa'yo. Salamat naman kung ganun. Kumain ka na ba? Dito ka naman ang halian kung gusto mo. Nakakahiya naman. Biglang sumabat si nanay mula sa kusina. Hawak ang kawali at nakangiti. Anong nakakahiya doon, Charlie? Dito ka na magtanghalian. Eksakto, magluluto ako ng kare-kare ngayon. Oo nga, Charlie. Matagal ka nang hindi dumadalaw rito eh. Naku, salamat naman po, tito at tita. Alam niyo pa rin yung mga gusto kong ulam. Sige na nga, dito na lang ako kakain. Masaya ang naging simula ng araw na yun. Si nanay at tatay ay nagtulungan sa kusina habang kami ni Charlie ay nagpatuloy sa pagkukwentuhan sa sala. Pero habang tumatagal, napansin kong parang may problema siya. Tahimik at parang balisa. Parang may iniisip ka, Charlie ah. May problema ka ba? Wala naman. Huwag mo na lang pansinin yun. Ano ka ba? Sabihin mo na, ano nga yun? Naglilihim pa to oh. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Kasi pre, nabuntis ko yung girlfriend ko eh. Tapos, nalaman ng tatay niya. Ngayon, hinahanap ako. Sabi pa, ipapatayin niya daw ako. Bakit naman ganun? Tsaka, bakit mo naman kasi binuntis? Hindi ko rin naman ginusto yun eh. Pero, hindi naman talaga yun yung problema ko. Yung tatay niya, kinalang hudlom sa amin yun eh. Tsaka kung may sinabi siya, tiyak, hindi biro yun. Siguro naman, makukuha pa yan sa pakiusap. Baka mainit lang yung ulo niya ngayon. Pero kung sasabihin mo lang na paninindigan mo yung anak niya,
Sa tingin ko, pagbibigyan ka nun. Bago pa man namin mapag-usapan ng mabuti ang sitwasyon, lumabas si tatay mula sa kusina. Anak, pupunta muna ako sa kanto. O-order ako ng LPG. Pagdating ko, tawagin mo si nanay mo ha. Bakit po? Ubus na po ba yung laman? Hindi, may tagas kasi yung tangke natin kanina. O papalitan ko na lang. Sige po. Pagkaalis ni tatay, sumunod naman si nanay papunta sa kanyang kwarto. Anton, tawagin mo ako kapag dumating na ang tatay mo ha. Opo, Nay. Habang nagkukwentuhan kami ni Charlie, napatingin ako sa bintana ng bahay namin. Bigla akong napatulala. Uy, pre! Natulala ka na dyan wala naman pre. Hindi ako agad nagsalita. Pero ang totoo niyan, mystery. Nakaramdam ako ng takot sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Pre, dumudugo yung ilong mo. Agad kong pinunasan ang aking ilong. Nang tingnan ko ang dugo sa kamay ko, napansin kong malakas ang pag-agos nito. Noon ko lang ulit nakita ang Reaper, isang multo na ilang taon ko nang hindi nasisilayan. Napalingon ako kay Charlie. Naalala ko ang kwento niya kanina tungkol sa tatay ng kanyang nobya na gustong pumatay sa kanya. Kasabay nito, unti-unting lumakas ang apoy ng LPG sa buong bahay. Napatayo ako, balak sanang tawagin si nanay. Pero sa gilid ng mga mata ko, nakita ko ang isang babaeng nakatayo sa labas ng bintana. Nagpalinga-linga ako. Pero sa isang iglap mystery, yung babaeng multo, katabi na ngayon ni Charlie sa sofa. Siya ay nakayuko, tila nagmamasid. Yun na ang huling naalala ko bago nagdilim ang lahat mystery. Naputol ang alaala ko sa lakas ng pagsabog mula sa kusina. Ang tangke ng LPG ay sumabog at sinunog ang buong bahay. Nagising na lang ako sa ospital, nakabalot ng benda ang muka at katawan. Kita ko rin ang malalang pagkasunog sa mga braso ko. Sa gilid ng kama, nakita ko si nanay na natutulog. Mahina ko itong kinalabit. Nay, Nagising siya at halos maiyak sa tuwa nang makita akong gising. Buti naman, nagkamalay ka na anak. anong nangyari, Nay? Mag-aapat na araw ka nang walang malay sa ospital. Alalang-alala kami ng tatay mo sa'yo. Si tatay po, nasaan? Nasa labas, kausap si Charlie. Pinilit kong ngumiti kahit mahina pa ang pakiramdam ko. Masaya kasi ako na maayos naman ang lagay ng lahat. Pero ang totoo niyan, manhid pa ang buong katawan ko. Maya-maya, biglang lumabo ang paningin ko at naramdaman kong may mainit na likidong dumaloy sa ilong ko. Anak, dumudugo ang ilong mo. Nang sabihin sa akin ni nanay yun, doon ko lang napansin ang babaeng multo na nakatayo sa harapan ko. Malapit na siya. Sobrang lapit na halos magdikit na ang mga mukha namin. Ang mukha niya ay madilim, parang walang laman, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Ang huling narinig ko noon ay ang sigaw ni nanay na tumatawag ng mga nurse at doktor. Alam kong dumating sila, pero ang buong katawan ko ay bumibigay na. Nagsi-seizure na pala ako noon, mystery. Sa mga huling sandali, bago ako tuluyang mawala ng malay, alam ko na kung bakit siya naroroon. Malamang, naroon ang babae para kunin ako. Nagising ako sa ospital. Ang una kong nakita ay ang isang nurse na inaayos ang swero at ang hose na nagkakabit sa tangke ng oxygen at sa katawan ko.
Napatingin ako sa paligid at nakita si nanay na nakaupo sa sofa sa loob ng kwarto. Tahimik siyang nakatitig sa akin, parang nag-aalala. Nang magtama ang mga mata namin, ngumiti ako sa kanya. Napansin ng nurse na gising na ako at agad itong nagtanong, Okay lang po kayo, sir? Okay naman po. Masaya lang ako na andito yung nanay ko. tumigil ang nurse sa kanyang ginagawa at tumiting siya sa akin na may pagtataka. Ano po, sir? Sino po yung kasama niyo, sir? Yung nanay ko, ayun oh, nakaupo sa sofa. Biglang lumingon ang nurse sa likod niya, pero parang wala siyang nakita. Kaya nanlamig ako sa naging sagot niya. Sir, huwag niyo naman po akong takutin ng ganyan. Sa puntong yon, Misteri, tila nagkaroon ako ng ideya kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagsimula ng bumigat ang dibdib ko. Sandali lang po, sir, ha? Tatawagin ko ang doktor para ma-check kayo. Nagmamadali itong lumabas ng kwarto. Naiwan akong nakatulala habang ang mga mata ko ay nagsisimulang mapuno ng luha. Si nanay naman, na kanina lang ay tahimik na nakaupo, bigla siyang tumayo at dahan-dahang lumapit sa akin. Kasabay nito ang pagbukas ng pinto at pagpasok ni na tatay at Charlie. Nasabi mo na ba sa anak natin? Hindi pa nga pero mukhang alam na rin niya. Buti naman po, tita. At least, hindi na tayo mahihirapan pa. At sabay-sabay ang tatlo na napatingin sa akin. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko, Misteri. Umagos ang luha ko nang walang tigil. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot, lungkot, o pasasalamat. Biglang bumukas muli ang pinto at pumasok ang doktor at nurse. Lumapit sila upang suriin ang kalagayan ko. Nang ibaling ko muli ang tingin ko sa mga magulang ko at kay Charlie, wala na sila. Naiwan na nila akong mag-isa. Niyakap ako ng malamig na pakiramdam ng katotohanan. Sila pala ay wala na. Hindi ko man lang maramdaman ang sakit ng pagkasunog sa balat ko. Ang hapdi ng sugat ay napalitan ng hapdi sa puso ko. Pagkatapos ng ilang araw sa ospital, dumalaw ang aking tiyuhin at isinalaysay sa akin ang nangyari noong araw ng sunog. Nang sumabog daw ang tangke ng LPG, mabilis na kumalat ang apoy sa buong bahay. Hindi na hinintay ni tatay ang mga bombero. Agad niyang pinasok ang nagliliyab naming bahay para sagipin kami. Una niyang nailabas ako at si Charlie. Pero matindi ang sunog sa likuran ni Charlie dahil mas malapit siya sa kusina. Nang makalabas kami, bumalik pa si tatay upang iligtas si nanay. Ngunit hindi na sila nakalabas. Nang maapula ang sunog, nakita nilang magkayakap ang kanilang mga katawan sa isang sulok ng kabilang kwarto. At si Charlie, hindi rin nagtagal ay binawian ng buhay dahil sa natamo nito. Hindi ko napigilan ang pagluha habang kinukwento iyon ni Tito. Napakasakit malaman na ang huling sakripisyo ng mga magulang ko ay ang iligtas kami ni Charlie. Pagkalabas ko ng ospital, isang bagay ang napansin ko. Hindi na ako nakakakita ng mga multo o kakaibang nilalang. Mula rin noon ay hindi na nagpakitang muli sina nanay, tatay
o si Charlie. Kahit sa panaginip ay hindi sila dumadalaw sa akin. Ang isa pa sa pinagtataka ko, nawala din yung third eye ko. Dahil mula noon, hindi na ako nakakakita pa ng ibang nilalang o ng mga multo. Hanggang ngayon na may pamilya na ako, nagpapasalamat ako na kahit papaano, sumara na yung third eye ko at natahimik na rin ang aking mundo. Bukod ron, nagpapasalamat din ako araw-araw kada gigising ako sa umaga kay tatay sa pagsagip sa akin noong araw na yun. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento misteri. Sana ay nagdala ito ng nginig, takot at aral sa inyong mga tagapakinig. Muli ay nagpapasalamat po ako sa inyong channel. God bless you all po.